Hello, no, so ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa knowledge increase ng bawat tao ngayon. Nangyayari itong lahat ng ito ngayon, no, mga iba't ibang klase mga na-invento ng bawat tao. Minsan pa nga yung iba is nag-invento ng mga robot at saka mga iba't ibang klase mga virus kung paano wasakin ang tao, no. Sa simpleng kasinungalingan lamang no na tinanggap ng isang tao lamang noong unang panahon sa simula ng lahat. Sa mga pasimula no na pinakinggan nila yung buses or salita or sinasabi ng kaaway or ni Satanas kaysa mismo napapakinggan nila yung utos ng ating Panginoon. Mula pa sa simula, sumuway na ang tao sa ating Panginoon. At sa simpleng kasinungalingan noon na pinakinggan or tinanggap ng isang tao, ito na ang nangyayari ngayon. Ang bawat tao, mula noong sumuway sila sa Panginoon, ang tao, nabuksan yung pag-unawa at nalalaman nila kung ano yung tama at totoo. Sa ganitong paraan, binigyan nila ng pagkakataon na buksan ang pintuan or maglagay ng pintuan or maging bukas lagi ang pintuan sa bawat tao kung paano makalabas-pasok ang demonyo sa tao, si Satanas sa tao. Kaya tignan mo kung ano ang nangyayari ngayon. Mga tao nag-create ng anumang mga humanoid robots, AI. Hindi lang yan, kundi dahil sa pag-increase ng mga kaalaman na ayon doon sa sinasabi ni Propeta Daniel no sa 12 verse 4, in the last days talaga, sa huling araw, knowledge will increase. Many will come to and fro in knowledge increase. Marami sa atin dito no na labas-pasok or punta doon sa ibang bansa, pasok nito, ganyan. At saka yung mga kaalaman ng tao ay lumalago at tumataas. At dahil dyan sa kaalaman na iyan, maraming mga tao na tumataas ang kanilang ambisyon na gustong maabot ng ganito hanggang sa gustong magiging Diyos ang tao. Dahil nga sa kagustuhan nilang maging Diyos, nag-imbento sila ng mga ganitong bagay kung paano wasakin ang mundo, kung paano wasakin ang kapwa nilang tao. Kung bakit ito nangyayari sa pasimula pa lamang ng tao sumuway sa Panginoon. Dito mababasa sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang sa verse 6, no? Sa simpleng kasinungalingan lang no na tinanggap. Pero hanggang ngayon, dala pa rin ng bawat tao no na mas pinapakinggan pa rin nila ang buses ng kaaway kaysa mismo sa buses ng Diyos. Kung tayo ay tinatawag ng Diyos dahil noong unang panahon sa wala pa yan, na wala pang kasalanan, hindi pa pumapasok, noong hindi pa sumuway ang tao, ginawa ng Diyos ang tao para mamamahala dito sa mundong ito. Kahit pa ang tao may kamatayan, pero ang tao hindi mamamatay kasi nga hindi makakapasok ang kasalanan. Kasi nga hindi alam ng tao kung ano ang tama at mali. Dahil nga sa bunga doon sa kahoy na kung saan tintasyon, kumbaga natitintal masyado si Eva dahil nga sa ganda ng prutas na yon, na siyang dahilan nagbukas ang pag-unawa ng tao. Ang fruit of knowledge, kinain niya yon at hindi lang siya nakontento kundi binigyan pa niya yung asawa niya, which is si Adan. At dahil doon nagsimula makapasok ang kamatayan at ang tao noon namatay. At dahil doon ang tao magsisikap na siya ng todo at husto bago pa ito magbibigay ng bunga para sa kanya. At marami sa atin ngayon mga tao na naghihirap sa simpleng kasinungalingan lang na sinunod ng tao noon. Ang bunga noon, paghihirap, pagtitiis, kamatayan, hanggang ngayon. Dito na nabuo yung mga ambisyon ng isang tao.
At mula noon, nagka-create na sila ng turi. At sinabi ng Panginoon, simula pa lamang ito sa kanilang mga gagawin. At tingnan mo noon, turi ng Babil. Isa pa lang yun. Pero ngayon, tingnan mo, hindi lang turi na Babil, kundi halos aabot pa sa langit yung taas. At lahat gumagawa na sila. Dahil nga sa pagtaas ng kaalaman ng tao, kahit ano iniimbento. Dahil dito ang mga tao naliligaw na rin kasi mas pina-priority nila yung mga bagay sa mundong ito na nakakamangha, na minsan lang nila makikita sa buong buhay nila. At dahil dito, yung pagtangkilik sana nila sa ating Panginoon, hindi na napapalayo na. Kasi nga mas pina-priority nila ito. Kasi nga mas nagagandahan sila nito. Kung paano nagagandahan si iba doon sa prutas, the fruit of knowledge, ganun din ang mga tao ngayon. Mas namamangha sila ngayon, nagagandahan sila ngayon ito. At mas pinipili nila ngayon ito. Kaysa mismo sa buhay. Kaya nga pinadala ng ating Panginoon ang kanyang bugtong anak dito sa mundong ito. Hindi para parusahan ang tao, kundi para pagligtas, para maligtas ang tao. Pagtawag sa tao. Nababalik sa dating daan, nababalik sa ating Panginoon. Dahil nga ang tao, unti-unti nang lumalayo habang lumilipas ang taon. At ngayon na nga, tignan mo, dumating na sa pinaka-punto talaga, na pinakamahirap. Ang panahon kung saan dumating na talaga yung araw no na sinasabi dito sa Biblia, in the last days, knowledge increased, and in the last days, ang mga tao hindi na makikinig sa tamang turo o sa aral sa salita ng Diyos, kundi magtatawag sila ng mga marami pang mga tao na siyang magtuturo sa kanila kung ano man ang kanilang gusto o hilig na pakinggan. Dumating at ito na yun, unti-unti mas malala pa pagdating ng araw. Kasi ito na yung huli. Nandito na tayo sa pinakapintuan. Darating pa yan, yung panahon na pinakamahigpit dito, na yung tao talaga magtitiis ng 3 years, 3.5 years, patayan yan ng mga Kristiyano, ng mga taong susunod sa Panginoon. Habang tumatagal, 5 years from now, 6 years from now, lalong lalala ang mundong ito. Kung ngayon mas mahirap pa ang sitwasyon sa susunod na araw. Kaya lagi niyong tatandaan ito. Kaya maraming mga kabataan ngayon na maagang nagbuntis, maagang nagkaroon ng pamilya, maagang nagkaroon ng anak na walang sapat na trabaho. Darating yung araw, kung ngayon pa lang, unti-unti na tayo, how much more kung makakalahati na tayo. At doon na tayo sa malapit na talaga. Anong mangyayari sa mga taong ito? Lalong mabubulok sa kahirapan. Dahil nga sa paglago ng kaalaman o pagtaas o paglago ng kaalaman sa mundong ito, ang buhay ng tao hihirap ng hihirap. No, so lagi niyo po itong babantayan. So hanggang dito na lang, maraming salamat. And God bless you, brother.